Ayun, mega love shoutout po Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Huwag po kayong magalit kung sabihin ko na ang Mindanao Province of China ni Digong kasi inangkin po nila yan. Ngayon, wala po tayong magagawa kasi powerful po sila. Sa kanila po ang Mindanao, sabi ni Digong. Kaya nga kung naaalala nyo po, no, ang Mindanao po ay ihihiwalay daw ni Digong. 'Di ba? Gawin daw niyang republika. So, ewan ko kung yung mga Pilipino sa Mindanao papayag. Kung ako, bakit ako papayag sa isang Duterte na hindi ko naman kaano-ano, 'di ba? So ngayon mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo. Pasensya po kayo kung medyo ganito po yung aking postura, yung aking mata kasi ako po may trangkaso. So, actually mga kababayan, mga Filipino, dito po sa ating nakalap ngayon na balita, according po dito ay galing po ito sa SWS survey na 41% of Filipinos back impeachment of BP Duterte. No? So, ibig sabihin po niyan, 4 out of 10 Filipinos pabor na ma-impeach si Sara Duterte. Naku po, parang dito nyo sabihin ngayon na 32 million ang bumoto sa kanya. If 4 sa 10 katao, 4 sa 10 katao pabor sa impeachment. So ngayon, sa 110 million, i-divide mo yung 4. Napakadami. Diba? So ito po yung nakasaad sa artikulo ng balita ng PNG. So, Manila, 41% of Filipinos supports the impeachment of Vice President Sara Duterte according to a research on social media weather station or SWS survey. The SWS survey conducted from December 12 to 18, 2024 and commissioned by Strat-based consultation also revealed that 35% opposed Duterte outstare and 19% were undecided. So 35% nakaano sila kay Sara Duterte and 19% naman ay undecided. So various group have filed 3 impeachment complaints against the Vice President at the House of Representatives following allegation related to her office confidential fund misuse. The highest percentage of impeachment supporters was recorded in Balance, Luzon at 50%, in Mindanao. The Duterte family's stronghold opposition to impeachment was the highest with 56% of respondents rejecting the complaint. So, yun ang nasabi na ni-reject daw yung complaint. Ayaw nilang pumayag. So, ito naman, only 22% of Mindanaons supported the ouster move and 18% remain undecided sa Mindanao. In the Visayas, 40% back impeachment, 33% opposed 8, and 24% were undecided. So among socioeconomic classes supports for Duterte's impeachment was strongest in Class A, B, C at 50% while the lowest support from Class A at 37%. The survey noted that the unexplained spending of confidential and intelligence fund by the Office of the Vice President and the Department of Education during Duterte's tenure as secretary was the most frequently cited reason for impeachment. So kadalasan daw po sa mga nasabi nila na ma-impeach si Sara ay yung paggamit ng confidential fund na hindi masabi kung saan napunta, pati yung sa Department of Education, sa DepEd. So yun po yung most common reason na gusto nilang ma-impeach si Sara, and 46% of respondent identifying them as the key issue. So 46% daw ang nagsabi na yun ang rason kung bakit gusto nilang ma-impeach si Sara. 36% said Duterte refusal to answer the investigation on the use of confidential funds was also another reason. Yung hindi niya sinagot, yung pinatawag siya sa Congress, hindi siya humarap. So alleged threat against President Ferdinand Marcos Jr. were cited by 24%. So the survey had 2,160 responded nationwide and a margin error of plus -2%. So yun nga nakalagay mga kababayan na 41%, so
4 out of 10 Filipinos, no, na nagsabi na gusto nilang ma-impeach si Sara. So bakit nga ba? Ang rason po mga kababayan, yung hindi maipaliwanag ni Sara ng ayos kung saan niya ginamit ang confidential fund. And then pangalawa, yung hindi niya pagharap, no, nung pinatawag siya sa Kongreso at hindi niya mapaliwanag. Pangatlo, yung sa patungkol sa DepEd, na ganun din sa DepEd, nagtuturuan na pinapangalan dun kay Kokoy Villamin, kay Mary Grace Piatos, kasino pa, kay Ferdinand Uwishi, kay Nagaraya, kay Nova. So pinapangalan nila sa mga chichiryang pangalan. So doon pa lang yung mga tao, no, nagsasabi na, oh, impeach mo na yan, sinungaling yan, hindi nagsasabi ng totoo, hindi nga humarap doon, hindi nga niya pinaliwanag ng ayos. Oo, matapang pa. And pang-apat, yun po yung pagbanta niya sa buhay ng presidente. Kaya ang sabi nga ng presidente, Bongbong Marcos, na kung ganun man lang kadali, no, bantaan ang buhay ng Pangulo ng Pilipinas na pinaka-highest position, Commander-in-Chief, maraming bodyguard. So kung ganun lang din naman kadali pagbantaan ang Pangulo, biruin nyo, presidente na yan, ang bilis yung bantaan. Paano pa tayo? Diba? So paano tayo mga ordinaryong Pilipino? Kaya isa sa rason na 4 out of 10 Filipinos sa SWS survey ay pabor, no, sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. So, para sa akin bilang isang vlogger, mas pabor din po ako, no? Aangal pa ba ako? Kung isagot lang ng ayos, bakit ako aangal? Hindi nga masagot-sagot. At take note, 'di ba? Hindi lang po si Sara ang may ganyan kalaking confidential na hindi mapaliwanag, pati ang kapatid niyang Mayor si Basti Duterte na halos taluhin, halos matalo pa ang 7 ka-wealthiest city. Ang Taguig, Makati, Pasig, Parañaque, Manila. Tapos saang lugar pa? San Juan, diba? Halos hindi Mandaluyong, halos tinalo ni Baste sa sobrang laki ng kanyang confidential fund sa loob lamang ng isang taon. Ang Taguig, Makati, Quezon City, Parañaque, Mandaluyong, Pasig, Manila ay umaabot lamang ng 523 or 525 million confidential fund. Pinagsasama-sama na yun, ha? Kasi every city kasi may mga confidential fund yan. So, yung confidential fund sa 7 kamayayaman na lugar sa Pilipinas, no, napangalanan ko na, Quezon City, Taguig, Makati, Manila, Pasig, Mandaluyong, San Juan, Parañaque, mga ganun-ganun na mga mayayaman na syudad, tinalo pa ni Baste na yung 7 ka mayayaman na lugar, pag isuma total mo yung kanilang confidential fund, umaabot lamang ng 525 million, 7 syudad. Samantalang si Baste, only Davao City, 530 million. So, paano nyo ngayon yan i-explain? 'Di ba? 7 syudad na pinakamayayaman, 525 million ang confidential fund. Samantalang si Baste, isang syudad lang, Davao City pa, 530 million, 1 year. So, paano nga ba nangyari? So, saan nga ba ginastos? Ano bang pinagastusan? Yun ang hindi masagot. Kahit sabihin ngayon ng mga DDS, may COA naman. Kahit sabihin mong may COA, ang tanong kasi, sure ba sila na ang pinasa sa COA totoo? Tignan mo yung COA, nag-report sila patungkol sa impeach sa confidential fund ni Sara, okay sa COA. Pero nung siniyasat ng mga kongresista at ng mga eksperto, ang resibo ay nakapangalan sa mga chichiryang apelyedo, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at yung mga tao na pinangalanan na yan, hindi rehistrado sa NSO or PSA, sa Philippine Statistics Authority. Walang birth certificate yung mga tao na tumatanggap ng pera. At higit pa doon, meron siyang 677 beneficiary sa confidential fund, 455 ang peke. Gawa or sa madaling salita, ghost beneficiary. Yung mga gawang pangalan, kumukubra na wala namang pangalan. Lista lang. Kaya mga peke. So ngayon, isa yan sa rason na 4 sa 10 Pilipino pabor na impeach si Sara. So, ngayon inyo sasabihin ngayon mga DDS na 32 million pa nagmahal sa inyo. Pwede naman natin itotal
4 out of 10. 410 Filipinos. 410 million Filipinos. I-divide mo yung 4. Kung ilan. Di ba? 410 million Filipinos around the globe. 4 dun ayaw. I-divide mo yung 4 sa 410 million kung ilan. Para malaman nyo. Ngayon nyo sasabihin na may 32 million pa na nakasuporta kay Sara. Actually, gusto ko lang i-divide ha kasi actually yung mga DDS ayaw maniwala ng ano eh. So 110 million. Ito ha, 110 million. Ito, 110 million. I-divide natin ang 4. So, 27,500,000 pabor na ma-impeach si Sara. So, i-minus natin yung sinasabi niyang 32 million. 32 million. 27,500 27,500. So ito, 27,500,000 i-minus natin yung 32 million. Dito natin makikita na may negative 4,500,000. May 4,500,000 na natira. So ang 32 million i-minus mo yung 25,500. So may 4,500,000. I-minus mo dyan yung 7 million na INC na ayaw na kay Sara. So, nagni-negative pa. Nagni-negative ng 2.5 million. So, meron pa rin 2.5 million ayaw kay Sara. Nagni-negative. Diba? So, ngayon yung sasabihin na si Sara, pag tumakbong presidente, manalo. Kwento muspagong. So, yun lang. Maraming salamat. And see you next vlog. God first. Thank you.